At ito na nga, nagpapalit na tayo ng tubig. Bale, ito yung natira na lang sa ating tilapia. Pero yan, inaalagaan ko pa rin, pinapalaki natin yan. Para makabawi-bawi tayo, pambili uli ng similya. Bale, nung nakaraan nga ay may natira lang tayong 98 piraso. Nabawasan na uli ng 12. Kaya, ano na lang yan. Medyo konti na lang. 98, nabawasan siya ng 12. Yan, bale, hindi na natin pinakalaliman yung tubig nila. Yan. Sa sukat naman ay para sa akin naman ay yung sukat niya ay hindi naman ganun, sobrang kaliliit. Sayang nga lang at yan lang yung natira sa 1,000 pieces natin. Hindi ko na pinapakalaliman yung tubig dahil nung nakaraan nga hindi natin na monitor kagaya ng similya. Hindi natin nakikita. At nung tinaasan ko nga nagka-problema pa dahil nagkaroon ng crack dun sa gilid. Nagkaroon ng leak. Hindi ako makapagpalit agad ng tubig, nauubusan. Mabilis bumaba. Kaya ang ginawa ko ngayon, naglagay ako ng overflow. Nasa labas na yung overflow, dati kasi yon. Hinahabol kong mapuno yan. Sobrang taas ng tubig. Nitong binabaan ko lang, hindi naglilik yung sa ilalim, sa gilid. Yan. Ang bala ko kasi ay bibili uli ako ng similya pero hindi ko na rin tatanggalin to. Maglalagay lang ako ng net dahil naghanapan na pa ako sa yellow basket ay mayroon silang net na pwedeng paglagyan ng similya. Dahil hindi naman nagkakainan yung mga tilapia. Saka nakabukod, pag laki-laki lang, saka ko alpasan, yun pa lang yung balak natin gawin sa mga susunod. Bali, sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagkakarga. Ang level ng tubig ay hindi siya lulubog yung halaman na nilagay ko dyan na pako. May 2 inches pa yan na nakalitaw yung kanyang pinaka taniman. Yan, nilalagyan pa rin natin ng tubig. At doon sa side na yon ang air pump. Kapag umaga at maganda ang sikat ng araw ay binubunot muna natin yung isa nating air pump. Itong naan dito. Para yun lang muna ang magsusupply ng hangin kasi pinagpapahinga rin natin yung ating isa na air pump. Masunog, mag-overheat. At pakita ko lang yung ginawa ko na setup. Bali yan nga, yung drain niya. Tubo yan na binutas-butasan ko. At eto, naglagay lang ako ng ano dito. Yan, tinatakpan ko para hindi mapapansin. Ito yung overflow niya. Kapag lumagpas na yun sa level ng tubig doon sa loob, pag malalim na siya, nasobrahan na, lalabas na dito. Yan yung pinaka-overflow niya. Ayan, may tubig pa nga sa loob. Yan pa lang yung level ng tubig sa concrete pan natin. At ito, naglagay ako ng drain. Nakati lang ito. Nakati siya pa ganon. Tapos, yun, ito, 3/4 na tubo. Nilagyan ko lang ng rubber. Pinaka-gasket niya para ma-reduce natin. Mapalit natin yung tubo dito sa overflow. At ito, may clean out na didos, nakati yan para nasasagaran natin ang ubos ng tubig. Pakita ko lang. Medyo marami. Pag malinaw na ang tubig, ayan, katulad yan, sinasara ko na ulit. Binabawas-bawas ng ko tuwing umaga at hapon para ma-maintain na yung malinaw na tubig.
Ganyan lang muna yung ginagawa-gawa ko ngayon. Kasi balak ko kasi magkaroon ng salination tank. Drum sana o kaya malaking tumbler nandito. Tapos may ano lang siya, electric water pump. Kaso wala pa tayong budget para doon. Yan lang muna yung diskarte. Para hindi lumalim pati masyado yung tubig, overflow. Tapos clean out para masagad ng ubos. Mailabas yung mga mababahong amoy. May ammonia na siguro yon. Overflow lang. At yan, malalim-lalim na rin yung tubig. At i-off muna natin yung electric motor. Baka mag-overheat din, alalay lang yung paglalagay ko. Dahil nga gamit natin ay electric motor. At hanggang dito na lang yung update natin uli sa ating concrete pond, yung tira natin na tilapia. At nakapag-update din tayo doon sa ating mga alagang manok na bagong sisiw sa bagong taon. I-off ko na lang muna ang electric motor. Yan siya.